Mayor Sebastian Basti Duterte to deliver his opening remarks. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. And I gladly accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kay puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP Laban, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa nila. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ubanta mga matay tanan kung patyon ta nila, pero usara ang nastong kasakasing ugunahuna ang atong nasod ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good evening. Wow! Palakpakan muli natin ang ating Executive Vice President, Mayor Basti Duterte. Before we proceed to the other items of the agenda, let me acknowledge also the presence of former Secretary Wendell Avisado, who is now going to be inducted as one of our top officials of PDP in a matter of time. Yor, usa may mahatag ni mo ang opinion. Tanong ako, kaya mag-media, maano sila maanad, mo sila yung ginastoryaan eh. Kaya ang ilang trabaho, mustorya ang mga laing tao, laing mga sitwasyon, pero kung sila yung mabutang, wa sila maanad, manggod. Kung tanaw ninyo, nga perfecto ang inyong institusyon, wala na tayo istoryaan diri. Mura po na gusto na ko makita sa mga tao kung paun sa pag-react sa mga ingana nga kuan. Mga ginapaglabay po na storya sa inyo. Kung dili mo magpastorya, itanaw ninyo perfecto ang inyong institusyon, ang itataglain mo storya, Andre. Klaro naman, no? Kung yan na mo mutubag og sitwasyon, kaysa nga, ang intensyon maayo man. Kay daghag mga way klaro na mga impormasyon nga nanggawas adtong
pangitabo nga medyo crisis diri sa mga KOJC nga unsa sitwasyon. Di mo pastorya, ngita tagila ay mastoryaan diri. Makita na nato unsay batasan ninyo. Di lang ta kutob, nga dungagan ta man nato. Di na mi makig-away ninyo. Kung paunsa mo manubag, maora po na tan-aw na mo. Di ara kutob. Di mo pastorya ayaw. Di na tang perfecto mo kamo, di sige. Kung tan-aw ninyo sa gikan sa sugod hantod sa karon ani kalibutan nga nataw tang tanan. Wa gyud mo'y palpak, o di sige. Klaro kayo Yorba nga ang mensahe baya ato everyone's responsibility. Hayag kayo ang gisulti ato ni Councilor Militar. Mga ipotag opinion sa atong dahil ito kakutsyan. Sa itan aliwato. Kung balikan sa dato, Yes, ma'am. or basahon na ito usap, i-ingon no, ni Councilor Bonds, makita man dito na nag-serve lang ka sa reminder, Yes. sa tanan na nag-post, nag-balita, ay nag-share, para dili ko siya mag-create o mga fake news, mga-create siya o mga panic sa ito ang ano ko, ng mga tao. Yeah, actually ang calling ni Councilor Militar is for everybody, no? Regarding responsible journalism. Kung kana siya, wala lang naka-address sa ato ang mga mga amigo ug amiga din na sa media, but to all, ibutan na nato to all social media enthusiasts, no? So wala sila single out. Yes. Maski kami kung namin i-post, we should be responsible enough na kung saan among ibutang din tinuod ba o responsible pud ni na amo ako ng barugan ang mga statement nga gipanghatag sa public. Ana gyud ang mga tao nga maanad bitaw nga ginabuhat sila unsa ilang ginabuhat. Yung sa Pikas Gabahin, kagahapon, anibersaryo man din sa ika-72 nga pag-deklarar sa martial law. Mangutahan na ta, kung paglantaw sa matag usa kanato karon dinhi, unsay kay importansya ka nga nganong kinahanglan pa makisayod pa ta labi na sa bagong tubo. Nga unsay natabo ato nga martial law? Kung unsa kay importante nga angay masayod ang mga bagong henerasyon. Labi na yun, sa imong bahin nga man siguro na abtan mo nimo. Ako ba, makuan lang gyud ko kay wa man ko na tao atong panahon na to. Hindi ko ganahan mo storya og sa unsa nga Lokal nang nanumpa si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na pinamumunuan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mayor Baste ay bahagi ng hugpong ng pagbabago ng partido ni Vice President Sara Duterte kasama ang nakatatandang kapatid na si Davao City o Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Nauna nang sinabi ng pangalawang Pangulo na naghahanda na ang kanyang mga kapatid at kanyang ama para sa senatorial election sa susunod na taon.